Ang 9K at 10K, pwede ho bang maging slightly magnetic? Yun po yung tanong ng ating kaibigan. Kung pwede raw na maging slightly magnetic. No? Kaya tapusin nyo ang video hanggang sa dulo. Then, ito po yung paliwanag ko kung pwede bang maging slightly magnetic ang 9 at 10K. Ano ho? Alam niyo best, hindi lang naman ang 9 at 10K. O pwede rin po mangyari yan, yung pagiging magnetic ng isang jewelry, yung mga 14K or 18K. Ano? Kaya hindi ibig sabihin na kapag ang jewelry ay may reaction sa magnet ay fake na. Hindi rin ibig sabihin na kapag ang jewelry walang reaction sa magnet ay tunay na. So, hindi po nagiging basyan ng 100% ang magnet. Kasi marami pong naggumagamit ng magnet, no? Siguro yung mga baguhan sa pag-a-appraise, baka masyado kayong nakadepende dun sa magnet, ano? Ang magnet po, nakakatulong. Isa rin po siya sa nakakatulong, pero hindi ibig sabihin na lagi niyong gagamitin yung magnet, no? Ang magnet kasi, tulad nung iba na nagmamagnet, po, maraming jewelry, nakahiliran doon. Dinadaan nila sa magnet, na agad-agad makukuha agad nila ang mga pwedeng fake na agad, no? Kasi ang usual na mga fake, malakas ang reaction dun sa magnet. Pagdaan ng magnet, dikit agad. So itong sinasabi ko, o itong tanong mo sir, kung po pwede bang slightly magnetic po, o no? Ano ho? Hindi lang 9, 10, 14 at 18 po, mangyayari po yung pagiging slightly magnetic. Bakit po ganon? Ano? Yes? Dahil yan sa alloy. Yung metal na idinagdag dun sa jewelry. Di ba alam po naman po natin na yung mga stamps na nakikita natin sa mga jewelry, yun ang ibig sabihin ay yung purity or gold content ng isang jewelry, tulad ng 750 or 75% ang gold content kapag 750 or 18K. Ano ho? Kaya 25% or other metal po yun. Yun yung alloy. Ano? Ngayon, bakit nagkakaroon ng may mga jewelry na nag-react sa magnet, no? Lalong-lalo na yung ginagamit na magnet ay malakas. Kasi hindi naman pare-pare yung kakayahan ng magnet. Eh. May mga magnet na mahina lang. May magnet na malakas. Ano? Ngayon, lalo na pagka malakas yung magnet na ginagamit ninyo, mas nakikita niyo yung reaction o yung pagiging yung pagmamagnet o pag-react ng isang jewelry, ano, kung malakas yung magnet, no? Ngayon, bes, bakit nga ba nagkaroon ng ganon reaction? Alloy po, madalas po ang ginagamit ay nickel at copper, ano? Nickel at copper po, yun yung madalas, yun yung napaka-common na ginagawang alloy din sa jewelry, no? Ang nickel kasi ay magnetic, no? Magnetic po yung nickel. Yung tulad ng nickel, magnetic yan, yung iron, yung cobalt, ano po. Yun yung mga, isa sa mga magnetic na mga metal. Best, no? Kaya, madalas kasing ginagamit sa pag-alloy ay nickel, no? At copper. Ang copper po kasi hindi po ano yan, hindi po magnetic. Ano? Magnetic ang copper. So ngayon, katulad ng 9K at 10K, kapag ang inihalo na mas malakas, or I mean mas marami na nickel, magkakaroon ng slightly magnetic. Ano? Kung halimbawa, di ba yung 9K ay 375 or 37.5%. No? So yung kunti lang yung gold na nandyan sa jewelry na yan. Tulad ng 9K, no? So yung nagiging 62.5%. Tama ba? 62.5%. 62.5% ay other metal.
Ano best, no? So kapag yung 62% na other metal, kapag mas marami ang nickel ang nilagay dyan, pag minamagnet mo siya, naturally ay magkakaroon ng reaction. Dahil po ang nickel ay magnetic po. No? Kaya nagkaroon ng reaction. Para malaman natin na slightly magnetic siya, katulad ng pulsera, itong pulsera ito, no? Pero ito ay slightly magnetic, ano? Slightly magnetic. Ngayon, paano natin mahalatang slightly magnetic siya? No? Pag minamagnet kasi natin ito, pag ginaganyan, nakadapa, tapos minamagnet siya ganyan, wala po, hindi po siya namamagnet. No? So, hindi natin nakikita na slightly magnetic siya kasi nakadapa siya. Ibig sabihin po, yung hikop o yung magnet na kaya ng magnet na ito ay hindi niya kayang buhatin yan. Kaya pag minamagnet natin ganyan, hindi po walang reaction yan, no? Pero ito po ay slightly magnetic, no? Pag ganito ang ayos, ito, ganito, no? Ganito. Tapos ganito ang pag-test mo. Nakabitin siyang ganyan, tapos igaganyan mo siya. Yes, natin mo nakamagnet. Kita niyo ba, bes? Yan. Na nakamagnet, no? Magnet siya, no? Yan. Yan, nakita niyo, bes, no? Kasi ito, bes, ay slightly magnetic. Ano? Slightly magnetic na pulsera. Bes, no? Pero kung halimbawa, ang reaction ng isang, ito, necklace. Pero pag magnet mong ganyan, yan, ang lakas ng magnet niya, ay hindi siya slightly magnetic. Talagang automatic fake po siya, bes, no? Ang tatak nito ay 14K, pero ang lakas ng magnet niya, no? Ibig sabihin, bes, hindi ito, fake talaga to. Fake talaga ito. Pero ito, tunay ito na pulsera, kaya ito yung mga pulsera na slightly magnetic po, bes, no? So, wala lang akong item dito na 9 at saka 10K na may test natin. Basta yun po yung paliwanag ko. Kaya bakit nagkaroon ng slightly magnetic? Pag mga slightly magnetic na jewelry po, hindi po ibig sabihin na ay fake na. No? Fake na. Katulad nyo itong isang wedding ring, no, best? Ito yung isa sa mahinang magnet. Mahina itong magnet na to eh. Pag ito yung test natin, hindi siya nagkakaroon ng reaction. Pero mo, hindi siya namamagnet, best. No? Pero ito yung malakas na magnet. Ito nakita ko, nakukuha ko to sa computer. Tignan mo. Yan gusto. Nahigop niya. No? Yan, best, no? Kasi malakas itong magnet na itong gamit ko. Ito yung mahinang magnet. Pero still, makikita mo naman, pag slightly magnetic, hindi ibig sabihin po, ay fake na. Slightly magnetic lang po talaga siya dahil po sa ang inihalo na yung alloy dyan na inilalagay ay nickel. Best, no? Nickel, kaya nagkaroon ng ganong kunting reaction sa magnet, best. Pero ang advice ko dito, bilang matagal na ako sa pawn shop, matagal na ako sa pagiging appraiser, ang advice ko lang po sa inyo, kung halimbawa, bibili kayo ng item, hindi naman po siya, pag namamagnet na, gaya na sinabi ko nung una, ay nagiging batayan na, pag namamagnet ay fake, pag hindi namamagnet ay tunay, hindi po ganun. Kung halimbawa po, bibili kayo ng item, okay din po na gagamit kayo ng magnet. Hindi naman, pag naka-encounter kayo ng mga item na may reaction sa magnet, na best, ano bang dapat yung gawin? Bibili niyo pa rin ba o hindi? Pwede niyo bilhin pa rin, best, no? Kasi hindi naman fake yan eh. Pero pwedeng ganito ang epekto niyan. Halimbawa, kung bibili niyo siya na may reaction sa magnet, pag isasanlan niyo na. Hindi po kasi lahat ng appraiser sa mga pawn shop
ay alam nila yon. May mga appraiser ho, marami din hindi nakakalam na akala nila pag may reaction sa magnet ay fake na, kaya hindi na nila tinatanggap yon, no? So, masyadong alam ano, pagka isang lahat, tapos, kasi, karamihan sa mga appraiser, lalo na pag bago kang magdala ng item, minamagnet nila yun, no? Minamagnet. Eh, paano kung may reaction sa magnet, no? Ay kung expert na appraiser yung simpuan mo, tatanggapin pa rin yan kasi alam mo yung appraiser na eksperto ay tunay yung item mo. May reaction lang na slightly magnetic lang siya dahil po sa alloy. Sa mga nakakaintindi po, no? Pero yung may appraiser kasi hindi masyadong nakukuha or naintindihan yung pagiging paano mag-react sa magnet yung yung fake tsaka hindi fake, no? Pag kahit slightly magnetic siya, iniisip agad yung mga appraiser para safe na rin sa side niya, hindi na tatanggapin. Hindi na kukunin yung item mo, no? Kabila ng ang katotohanan, ay tunay yung item mo, pero hindi na kukunin yun dahil nga may reaction, yung nagkaroon ng react sa magnet test. Yun lang po, best, ang gusto kong i-share sa inyo dahil sa tanong ng ating ka-best na kung may slightly magnetic ba yung 9 or 10K, pwede po kahit 14K or 18K magkaroon ng reaction yan. No? Yun lang po, best. Maraming salamat sa patuloy niyo